Humahagupit ang hanging amihan sa labas, kasabay ng walang awang pagbuhos ng ulan na tila ba nais lunurin ang buong Maynila. Sa loob ng marangyang Forbes Park, kung saan ang mga mansyon ay nagsisilbing muog laban sa karaniwang kaguluhan ng syudad, ang kalikasan mismo ang naging kalaban. Isang malakas na dagundong ng kulog ang yumanig sa pundasyon ng mansyon ng mga Del Rosario at kasunod nito ang tuluyang pagkawala ng lahat ng ilaw. Bumagsak ang kadiliman at sa loob nito, isang tunog lamang ang naghari. Isang matinis, walang tigil at nakakabinging pag-iyak. Diyos ko, Leo, sigaw ni Joaquin del Rosario, ang boses ay halos malunod sa sarili niyang pagkasindak. Basang-basa ang kanyang mamahaling damit mula sa pagtakbo sa ulan mula sa kotse papasok ng bahay. Ang katahimikan na dapat sana'y sasalubong sa kanya ay pinalitan ng sigaw ng kanyang 6 na buwang gulang na anak. Ang ilaw mula sa kanyang cellphone ang nagsilbing tanglaw sa malawak at madilim na pasilyo. Ang mga anino ng mga antigong muebles at mamahaling pinta sa dingding ay tila mga halimaw na nagbabanta sa dilim. Ang buong mansyon, na simbolo ng kanyang kapangyarihan at yaman, ay biglang naging isang banyagang lugar, malamig, malungkot, at puno ng tunog ng kawalan ng pag-asa. Naabutan niya ang 2 naka-unipormeng yaya sa tapat ng nursery, parehong balisa. Sir Joaquin, ayaw po talagang tumigil. Mula pa kaninang mag-brownout, sabi ng isa, ang boses ay nanginginig. Sinubukan niyo na ba ang lahat? Ang gatas, ang pacifier? Halos pasigaw na tanong ni Joaquin. Ang pagod at frustrasyon ay malinaw sa kanyang mukha. Opo, sir. Ayaw niya po? Malamig po siguro ang timpla. Walang kuryente para sa warmer. Ayaw din po niya sa dibdib namin kahit walang gatas. Para lang sana ma-comfort. Paliwanag ng isa pa. Pumasok si Joaquin sa kwarto ni Leo. Ang silid na pinuno niya ng pinakamagagandang laruan at pinakamodernong kagamitan para sa isang sanggol ay balot sa dilim. Ang emergency light sa isang sulok ay nagbibigay lamang ng malamlam na liwanag, sapat para makita ang maliit na katawan ni Leo na namimilipit sa kanyang kuna. Umiiyak ito na tila ba may matinding sakit. Ang maliliit na kamao ay nakakuyom. Ang mukha ay pulang-pula. Binuhat niya ang anak. Shh! Anak, nandito na si Daddy. Tahan na, Leo. Bulong niya. Idinuyan-duyan ito sa kanyang mga bisig. Ngunit lalo lang lumakas ang iyak ng bata, isang sigaw na tumatagos sa puso ni Joaquin. Sa bawat hagulgol ni Leo, naririnig ni Joaquin ang multo ng nakaraan, ang huling hininga ng kanyang asawang si Sofia, ang pangako niyang aalagaan ang kanilang anak, isang pangakong sa tingin niya ay bigo siyang tuparin sa sandaling iyon. Ang lahat ng kanyang pera, ang lahat ng kanyang koneksyon ay walang silbi sa harap ng gutom at takot ng kanyang sariling anak. Pakiramdam niya'y siya ang pinakawalang kwentang ama sa buong mundo. Ibinalik niya si Leo sa mga yaya na muling sinubukang patahanin ng bata, ngunit walang nangyari. Lumayo si Joaquin, napasabunot sa sariling buhok, naglalakad-lakad sa pasilyo na tila isang leon na nakakulong sa hawla. Ang sigaw ni Leo ay parang punyal na paulit-ulit na itinararak sa kanyang dibdib. At sa gitna ng kaguluhan, ng sigaw ng sanggol, ng hagupit ng bagyo, ng sarili niyang nagwawalang isipan, may narinig siyang isang bagay na kakaiba, isang mahinang-mahinang tunog, isang himig. Ito'y isang hele, isang oyayi na simple at malumanay. Hindi ito galing sa mamahaling sound system ng nursery. Ito'y boses ng isang tao, umaawit ng may lambing na tila ba galing sa kaibuturan ng kaluluwa. Ang tunog ay nagmumula sa direksyon ng kusina. Dahan-dahan, halos walang ingay, sinundan ni Joaquin ang himig. Ang kanyang pagtataka ay unti-unting pumalit sa kanyang pagkabalisa. Sino ang kumakanta sa gitna ng ganitong sitwasyon? Nang marating niya ang pinto ng nursery, na bahagyang nakaawang, doon niya nakita ang pinagmumula ng awit.
Hindi ito galing sa kusina, galing ito sa loob mismo ng kwarto ng kanyang anak. Ngunit ang nakapagtataka, wala na ang nakabibinging iyak. Tanging ang malumanay na heli na lamang ang kanyang naririnig. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang sinag ng kanyang cellphone ay gumuhit sa kadiliman at ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Doon, sa tumba-tumba sa sulok ng silid na dati paboritong upuan ni Sofia, nakaupo si Tala. Ang bago nilang kasambahay, ang babaeng galing probinsya na halos 2 linggo pa lamang naninilbihan sa kanila. Nakasuot pa ito ng kanyang simpleng uniforme. At sa kanyang mga bisig, kalong-kalong niya si Leo. Ngunit hindi lang yon. Ang ulo ng sanggol ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Ang uniforme ni Tala ay bahagyang nakabukas at si Leo ay payapang sumususo sa kanya. Ang mga mata ng bata ay nakapikit. Ang maliliit na kamay ay nakapatong sa balat ng babae. At ang kaninang pulang-pula nitong mukha ay mahimbing at panatag na. Ang katahimikan sa loob ng silid ay ganap, na tila ba ang buong bagyo sa labas ay hindi umiral sa maliit na espasyong iyon. Nakatayo si Joaquin sa may pintuan, hindi makagalaw. Ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang eksenang nasa harap niya. Ang kanyang anak, sumususo sa kanilang katulong. Ang pagod at pagkabalisa sa kanyang mukha ay napalitan ng purong pagkabigla, isang pagkaawang na hindi niya maipaliwanag. Tila ba isang sagradong espasyo ang kanyang pinasok nang walang pahintulot. Ngunit ang pagkabiglang iyon ay mabilis na nag-init at naging galit. Isang nag-aalab na galit. Isang pakiramdam ng paglapastangan. Sino siya para gawin ito? Sino siya para hawakan ang kanyang anak sa paraang napaka-personal, napaka-intimate? Ito ay isang paglabag sa lahat ng alituntunin, sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng buhay ni Leo. Humakbang siya papasok. Ang kanyang mga sapatos ay lumikha ng isang malakas na tunog sa sahig na gawa sa kahoy. Nag-angat ng tingin si Tala, ang pag-awit ay biglang natigil sa kanyang lalamunan. Ang payapang nangiti sa kanyang labi ay naglaho nang makita ang nanlilisik na mga mata ni Joaquin na nagliliyab sa liwanag ng cellphone. Pinalibutan ng takot ang kanyang mukha. Hindi na napigilan ni Joaquin ang sarili. Mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, mula sa pinagsama-samang sakit, takot, at pagkalito, isang sigaw ang kumawala. Isang sigaw na kasing lakas ng kulog sa labas, puno ng akusasyon at hindi makapaniwalang poot. Anong ginagawa mo sa anak ko? Humahagupit ang hanging amihan sa labas. Kasabay ng walang awang pagbuhos ng ulan na tila ba nais lunurin ang buong Maynila. Sa loob ng marangyang Forbes Park, kung saan ang mga mansyon ay nagsisilbing muog, laban sa karaniwang kaguluhan ng syudad, ang kalikasan mismo ang naging kalaban. Isang malakas na dagundong ng kulog ang yumanig sa pundasyon ng mansyon ng mga Del Rosario at kasunod nito, ang tuluyang pagkawala ng lahat ng ilaw. Bumagsak ang kadiliman at sa loob nito, isang tunog lamang ang naghari. Isang matinis, walang tigil at nakakabinging pag-iyak. Diyos ko, Leo! Sigaw ni Joaquin del Rosario, ang boses ay halos malunod sa sarili niyang pagkasindak. Basang-basa ang kanyang mamahaling damit mula sa pagtakbo sa ulan, mula sa kotse, papasok ng bahay. Ang katahimikan na dapat sanay sasalubong sa kanya ay pinalitan ng sigaw ng kanyang 6 na buwang gulang na anak. Ang ilaw mula sa kanyang cellphone ang nagsilbing tanglaw sa malawak at madilim na pasilyo. Ang mga anino ng mga antigong muebles at mamahaling pinta sa dingding ay tila mga halimaw na nagbabanta sa dilim. Ang buong mansyon na simbolo ng kanyang kapangyarihan at yaman ay biglang naging isang banyagang lugar, malamig, malungkot at puno ng tunog ng kawalan ng pag-asa. Naabutan niya ang 2 nakaunipormeng yaya sa tapat ng nursery, parehong balisa. Sir Joaquin, ayaw po talagang tumigil. Mula pa kaninang mag-brownout. Sabi ng isa, ang boses ay nanginginig. Sinubukan niyo na ba ang lahat?
ang gatas, ang pacifier. Halos pasigaw na tanong ni Joaquin. Ang pagod at frustrasyon ay malinaw sa kanyang mukha. Opo, sir. Ayaw niya po. Malamig po siguro ang timpla. Walang kuryente para sa warmer. Ayaw din po niya sa dibdib namin kahit walang gatas. Para lang sana ma-comfort. Paliwanag ng isa pa. Pumasok si Joaquin sa kwarto ni Leo. Ang silid na pinuno niya ng pinakamagagandang laruan at pinakamodernong kagamitan para sa isang sanggol ay balot sa dilim. Ang emergency light sa isang sulok ay nagbibigay lamang ng malamlam na liwanag, sapat para makita ang maliit na katawan ni Leo na namimilipit sa kanyang kuna. Umiiyak ito na tila ba may matinding sakit, ang maliliit na kamao ay nakakuyom, ang mukha ay pulang-pula. Binuhat niya ang anak. Shh! Anak, nandito na si Daddy. Tahan na, Leo. Bulong niya, idinuyan-duyan ito sa kanyang mga bisig. Ngunit lalo lang lumakas ang iyak ng bata. Isang sigaw na tumatago sa puso ni Joaquin. Sa bawat hagulgol ni Leo, naririnig ni Joaquin ang multo ng nakaraan. Ang huling hininga ng kanyang asawang si Sofia. Ang pangako niyang aalagaan ang kanilang anak. Isang pangakong sa tingin niya ay bigo siyang tuparin sa sandaling iyon. Ang lahat ng kanyang pera, ang lahat ng kanyang koneksyon ay walang silbi sa harap ng gutom at takot ng kanyang sariling anak. Pakiramdam niya siya ang pinakawalang kwentang ama sa buong mundo. Ibinalik niya si Leo sa mga yaya na muling sinubukang patahanin ng bata. Ngunit walang nangyari. Lumayo si Joaquin, napasabunot sa sariling buhok, naglalakad-lakad sa pasilyo na tila isang leon na nakakulong sa hawla. Ang sigaw ni Leo ay parang punyal na paulit-ulit na itinararak sa kanyang dibdib. At sa gitna ng kaguluhan, ng sigaw ng sanggol, ng hagupit ng bagyo, ng sarili niyang nagwawalang isipan, may narinig siyang isang bagay na kakaiba. Isang mahinang-mahinang tunog, isang himig. Ito'y isang hele, isang oyayi na simple at malumanay. Hindi ito galing sa mamahaling sound system ng nursery. Ito'y boses ng isang tao, umaawit ng may lambing, na tila ba galing sa kaibuturan ng kaluluwa. Ang tunog ay nagmumula sa direksyon ng kusina. Dahan-dahan, halos walang ingay, sinundan ni Joaquin ang himig. Ang kanyang pagtataka ay unti-unting pumalit sa kanyang pagkabalisa. Sino ang kumakanta sa gitna ng ganitong sitwasyon? Nang marating niya ang pinto ng nursery, na bahagyang nakaawang, doon niya nakita ang pinagmumulan ng awit. Hindi ito galing sa kusina. Galing ito sa loob mismo ng kwarto ng kanyang anak. Ngunit ang nakapagtataka, wala na ang nakabibinging iyak. Tanging ang malumanay na hele na lamang ang kanyang naririnig. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang sinag ng kanyang cellphone ay gumuhit sa kadiliman at ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Doon, sa tumba-tumba sa sulok ng silid na dati paboritong upuan ni Sofia, nakaupo si Tala. Ang bago nilang kasambahay, ang babaeng galing probinsya na halos 2 linggo pa lamang naninilbihan sa kanila. Nakasuot pa ito ng kanyang simpleng uniforme. At sa kanyang mga bisig, kalong-kalong niya si Leo. Ngunit hindi lang yon. Ang ulo ng sanggol ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Ang uniforme ni Tala ay bahagyang nakabukas at si Leo ay payapang sumususo sa kanya. Ang mga mata ng bata ay nakapikit. Ang maliliit na kamay ay nakapatong sa balat ng babae. At ang kaninang pulang-pula nitong mukha ay mahimbing at panatag na. Ang katahimikan sa loob ng silid ay ganap, na tila ba ang buong bagyo sa labas ay hindi umiral sa maliit na espasyong iyon. Nakatayo si Joaquin sa may pintuan, hindi makagalaw. Ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang eksenang nasa harap niya. Ang kanyang anak, sumususo sa kanilang katulong. Ang pagod at pagkabalisa sa kanyang mukha ay napalitan ng purong pagkabigla, isang pagkaawang na hindi niya maipaliwanag. Tila ba isang sagradong espasyo ang kanyang pinasok ng walang pahintulot. Ngunit ang pagkabiglang iyon ay mabilis na nag-init
at naging galit. Isang nag-aalab na galit. Isang pakiramdam ng paglapastangan. Sino siya para gawin ito? Sino siya para hawakan ng kanyang anak sa paraang napaka-personal, napaka-intimate? Ito ay isang paglabag sa lahat ng alituntunin, sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng buhay ni Leo. Humakbang siya papasok, ang kanyang mga sapatos ay lumikha ng isang malakas na tunog sa sahig na gawa sa kahoy. Nag-angat ng tingin si Tala. Ang pag-awit ay biglang natigil sa kanyang lalamunan. Ang payapang mangiti sa kanyang labi ay naglaho nang makita ang nanlilisik na mga mata ni Joaquin na nagliliyab sa liwanag ng cellphone. Pinalibutan ng takot ang kanyang mukha. Hindi na napigilan ni Joaquin ang sarili. Mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, mula sa pinagsama-samang sakit, takot at pagkalito, isang sigaw ang kumawala. Isang sigaw na kasing lakas ng kulog sa labas, puno ng akusasyon at hindi makapaniwalang puot. Anong ginagawa mo sa anak ko? Sa bigat ng kanyang sigaw, tila ba ang buong mansyon ay lalong nabingi sa katahimikan. Napapitlag si Tala, ang katawan ay nanigas sa takot. Sa isang iglap, ang init ng pagiging ina na bumalot sa kanya kanina ay napalitan ng nanunuot na lamig. Agad niyang sinubukang itakip ang kanyang sarili. Ang mga kamay ay nanginginig habang inaayos ang butones ng kanyang uniforme. Ang payapang sanggol sa kanyang bisig, si Leo, ay bahagyang gumalaw at muling humagigik sa pagkagambala, ngunit hindi na muling umiyak. Sir Joaquin! Halos pabulong na usal ni Tala. Ang boses ay basag at puno ng pagkasindak. Huwag mo akong tawaging sir. Umalingaw-ngaw ang boses ni Joaquin sa loob ng silid, mas mabagsik pa kaysa sa kulog sa labas, na unti-unti nang humihina. Sino ka? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na gawin yan sa anak ko? Sumagot ka. Bawat salita ay parang latigo na humahaplos sa pagkatao ni Tala. Yumuko siya, hindi magawang salubungin ang nag-aapoy na mga mata ng kanyang amo. Niyakap niya si Leo ng mas mahigpit, hindi dahil sa pag-aangkin, kundi dahil sa likas na pagnanais na protektahan ang bata mula sa galit na siya mismo ang dahilan. Pasensya na po. Patawarin niyo po ako. Hikbi niya. Hindi po tumitigil ang iyak niya. Gutom na gutom po siya. Naawa lang po ako sa bata, sir. Wala po akong ibang naisip. Naawa? Tumawa si Joaquin. Isang tawang walang kagalakan, puno ng pait. Hindi ko kailangan ng awa mo. Ang kailangan ng anak ko ay ang mga yaya niya, ang gatas niya, ang doktor niya. Hindi ikaw. Isa ka lang katulong dito. Ano ang karapatan mong hawakan siya na parang sayo siya? Ang mga salitang yon ay tumagos ng malalim. Isa ka lang katulong. Ang katotohanan yon ay sampal na gumising sa kanya mula sa panandaliang paglimot. Ngunit para kay Joaquin, hindi lang ito usapin ng amo at katulong. Ang nakikita niya ay isang paglapastangan. Ang tumba-tumba kung saan nakaupo si Tala ay ang paboritong upuan ni Sofia. Doon ito umuupo gabi-gabi noong buntis pa, habang hinihimas ang kanyang sinapupunan at kinakantahan si Leo. Ang bawat sulok ng silid na ito ay puno ng alaala ni Sofia. Isang santuwaryong maingat niyang binuo para sa kanilang anak. At ngayon, isang estranghero ang umupo sa trono ng kanyang reyna. Ginagawa ang isang bagay na kahit si Sofia ay hindi nagkaroon ng pagkakataong gawin. Bumalik sa isipan ni Joaquin ang mga huling araw sa ospital, ang amoy ng antiseptic, ang walang tigil na tunog ng mga makina, ang malamig na kamay ni Sofia sa huli nitong hininga. Alagaan mo si Leo, Joaquin. Ang huling habilin nito, ang boses ay halos hangin na lamang. Gawin mo ang lahat para sa kanya. At ginawa niya ang lahat. Binili niya ang pinakamahal na gatas mula sa Europa. Kumuha siya ng 2 pribadong yaya na may karanasan sa mga sanggol na premature. Pinakabitan niya ng air purifiers at CCTV, ang buong nursery. Binuo niya ang isang perpektong bula sa paligid ni Leo.
Isang mundo na kontrolado, malinis at ligtas. Isang mundong walang puwang para sa sakit at pagkawala na naranasan niya. Ang ginawa ni Tala ngayong gabi ay pagwasak sa bulangyon. Isang marahas na paglusob mula sa isang taong hindi niya kilala gamit ang isang paraang napaka-personal at napaka-primal. Ang kanyang gatas, ang kanyang katawan, kontaminasyon. Iyon ang sigaw ng isipan ni Joaquin na pinalala ng kanyang kalungkutan. Ibigay mo sa akin ang anak ko, utos niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa kanyang pagsigaw. Dahan-dahan na tila babibigay ang kanyang mga tuhod anumang oras, tumayo si Tala. Maingat niyang inilipat ang natutulog na si Leo sa mga bisig ni Joaquin. Sa sandaling nagkadikit ang kanilang mga balat, isang kuryente ng kakaibang damdamin ang gumapang sa braso ni Joaquin. Ang init na nagmumula kay Tala at ang init mula sa kanyang anak. Ngunit mabilis niya itong isinantabi. Binuhat niya si Leo at inilayo ito kay Tala na parang inilalayo sa isang panganib. Umalis ka sa kwartong ito, sabi niya, hindi tumitingin sa babae. Hintayin mo ako sa sala. Pag-uusapan natin kung paano ka aalis sa pamamahay na ito bukas na bukas din. Ang salitang aalis ay tumama kay Tala na parang kidlat. Ang takot na mawala ng trabaho ay biglang naging isang dambuhalang halimaw na handang lamunin ang lahat ng kanyang mga pangarap para sa kinabukasan. Ang sahod niya dito ang bumubuhay sa kanyang ina at sa kanyang anak sa Batangas. Ito ang pambili ng gamot, ng pagkain, ng pag-asa. Kung aalis siya, paano na sila? Isang desperasyon ang biglang kumapit sa kanya, mas malakas kaysa sa kanyang takot. Sir, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kailangan ko po ng trabahong ito. Gagawin ko po ang lahat, huwag niyo lang po akong paalisin. Nagkamali po ako, alam ko po. Hindi na po mauulit. Humarap si Joaquin. Ang mukha ay isang maskara ng matigas na bato. Tapos na ang usapan. Wala kang lugar dito. Ngunit sa pagtalikod niya, sa pag-aakalang tapos na ang lahat, isang tinig ang pumigil sa kanya. Hindi na ito ang basag na bulong ng isang katulong, kundi ang hagulgol ng isang ina. May anak din po ako, sir. Sigaw ni Tala. Ang bawat salita ay nababalot ng hinagpis na matagal na niyang kinikimkim. Natigilan si Joaquin. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakaluhod na si Tala sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Kaya ko po ginawa yon dahil isa rin po akong ina. Itinuro niya ang kanyang dibdib kung saan sumuso si Leo kanina. Nang marinig ko po ang iyak niya, ang iyak ng isang sanggol na gutom, hindi ko na po napigilan ang sarili ko. Naalala ko po ang anak ko. Ikinuwento niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang kanyang anak, si Marco, ay mag-iisang taon na. Iniwan niya ito sa kanyang ina sa isang maliit na baryo sa Batangas kung saan ang amoy ng dagat ay kasama sa bawat paghinga. Umalis siya, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Kailangan ng pera para sa gatas ni Marco, para sa gamot ng kanyang nanay na may sakit sa puso. Sa tuwing umiiyak po si Sir Leo, patuloy niya, naririnig ko po ang iyak ni Marco. Kanina po sa dilim, sa gitna ng bagyo, nang walang tigil ang iyak niya. Hindi na po si Sir Leo ang narinig ko. Ang narinig ko po ay ang anak ko na tinatawag ako, nagugutom, nangungulila. Kaya ko po ginawa. Dahil kung ang anak ko ang nasa kalagayan niya, gugustuhin kong may isang ina na dadamay sa kanya. Ang bawat salita ni Tala ay parang maliliit na bato na unti-unting dumudurog sa pader na itinayo ni Joaquin sa paligid ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita si Tala bilang ang bagong katulong na lumabag sa kanyang mga patakaran. Nakita niya ang refleksyon ng sarili niyang sakit. Ang sakit ng isang magulang na nangungulila, na gagawin ang lahat para sa kanyang anak.
Ang bagyo sa labas ay tuluyan ng tumila. Ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang pagpatak ng ulan mula sa mga dahon at ang malalim na paghinga ng natututulog na si Leo. Ang galit sa puso ni Joaquin ay humupa, napalitan ng isang emosyong hindi niya maintindihan, isang pinaghalong pagkalito, awa, at isang nakakagulat na pagkakaunawa. Nakatayo lang siya roon, hawak ang kanyang anak, habang nakatingin sa babaeng nakaluhod sa sahig. Dalawang magkaibang mundo, dalawang magkaibang buhay, na pinagtagpo ng iisang tunog, ang iyak ng isang anak at ang walang hanggang pagmamahal ng isang magulang. Ang gabi ay hindi na tungkol sa paglabag, kundi sa isang lihim na koneksyon na pareho nilang hindi inaasahan. Kinabukasan, ang bagyo ay isa na lamang alaala. Ang sumalubong sa mansyon ng mga Del Rosario ay isang maningning na sikat ng araw na tumatagos sa matataas na bintanang salamin at nagbibigay buhay sa bawat mamahaling palamuti sa loob. Bumalik na ang kuryente. Ang katahimikan ay halos perpekto, isang malaking kaibahan sa kaguluhan ng nagdaang gabi. Ngunit para kay Joaquin, ang katahimikan ay tila isang manipis na kumot na nagtatago sa tensyong naiwan sa pagitan nila ni Tala. Hindi niya pa ito kinakausap mula nang iwan niya ito sa nursery. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o kung ano ang dapat gawin. Ang katahimikang yon ay biglang binasag. Mula sa itaas, sa kwarto ni Leo, umalingaw-ngaw muli ang isang pamilyar na tunog, ang matinis at desperadong pag-iyak ng isang sanggol. Napapikit si Joaquin, ang hawak na tasa ng kape ay nanatiling nakabitin sa ere. Narito na naman, ang tunog na yon na parabang isang alarmang nagsasabing may mali, na mayroon siyang pagkukulang. Umakyat siya sa itaas, bawat hakbang ay mabigat. Naabutan niya ang mga yaya na muling balisa, hawak ang isang bote ng gatas. Ayaw niya talagang inumin, sir, sabi ng isa. Iniluwan niya po lahat. Sinubukan na naming palitan ng nipple, pero ayaw pa rin po. Kinuha ni Joaquin si Leo. Ang bata ay namumula na naman sa kaiiyak. Ang maliit na katawan ay naninigas. Sinubukan niyang iduyan ito, ngunit walang epekto. Ang lahat ng karangyaan sa paligid nila, ang imported na kuna, ang mga disenyador na damit, ang gatas na nagkakahalaga ng libo-libo, ay walang silbi. Biglang nagring ang kanyang telepono. Si Dr. Ramirez, ang pediatrician ni Leo. Joaquin, kumusta? I just got the latest weight report from your nurse. I'm a bit concerned. Sabi ng doktor sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pag-aalala. Leo's weight gain is still slower than we'd like. He's dropping percentiles. Kung hindi siya kakain ng maayos, baka kailangan nating isaalang-alang ang admission for observation. Ang salitang admission ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Joaquin. Ospital, mga tubo, mga karayom. Ang lahat ng alaala ng pagkamatay ni Sofia ay bumalik ng buong buo. Hindi niya hahayaang mangyari iyon sa kanyang anak. What do I do, Doc? He refuses the formula. He just keeps crying. Listen, Joaquin, sabi ng doktor. Sometimes, in our desire to give them the best, we forget the most basic things. A baby needs comfort as much as nutrition. Find what comforts him. Baka may iba siyang hinahanap. Pagkababa ng telepono, napasandal si Joaquin sa pader. Hawak ang humahagulgol na anak. Desperado na siya. At sa kanyang desperasyon, isang imahe ang malinaw na lumitaw sa kanyang isipan. Si Tala sa tumba-tumba, si Leo sa kanyang mga bisig, payapa, tahimik, at panatag. Ang imaheng iyon na kinasuklaman niya kagabi ay ang tanging imahe ng kapayapaan na mayroon siya ngayon. Nasaan si Tala? Tanong niya sa mga yaya. Ang boses ay pagod. Nagkatinginan ng dalawang babae bago sumagot ang isa. Nasa kusina po, sir. Naglilinis. Bago pa man siya makakilos, isang malakas at autoritatibong boses ang pumuno sa pasilyo. Joaquin, anong kaguluhan ito? Dumating si Doña Isabel del Rosario, ang ina ni Joaquin.
Nakasuot ito ng isang eleganteng silk blouse sa pantalon. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mukha ay nagpapakita ng pagkadismaya habang tinitingnan ang umiiyak na apo. Hindi ba't dalawa ang yaya ng batang yan? Bakit tila hindi nila magampanan ang kanilang trabaho? Ang isa sa mga yaya, marahil sa takot o sa pagnanais na iligtas ang sarili, ay mabilis na nagsalita. Senyora, kasi po, may nangyari po kagabi. At ikinuwento ng yaya ang lahat, ang pagpapasuso ni Tala kay Leo sa gitna ng bagyo. Habang nagsasalita ang yaya, ang mukha ni Doña Isabel ay dumaan sa iba't ibang yugto, mula sa pagtataka, tungo sa hindi makapaniwala, hanggang sa sukdulang pagkasuklam. Ano? Ang sigaw ni Doña Isabel, ang boses ay matinis at puno ng galit. Tumingin siya kay Joaquin na para bang ito ang pinakamalaking hangal sa mundo. At hinayaan mo lang yon, isang hampas lupang katulong, pinadede niya ang aking apo? Ang apo ko, ang dugo ng mga Del Rosario, Kadiri, that is absolutely disgusting. Please calm down. Simula ni Joaquin, huwag mo akong sabihang kumalma. Hinarap siya ng ina, ang mga mata ay nag-aapoy. Ito ay isang kontaminasyon. Sino ang nakakaalam kung anong sakit ang dala ng babaeng yan? Paano mo naatim na hayaang dumikit ang isang maruming babae sa anak mo sa ganoong paraan? Dapat mo siyang palayasin ngayon din. I want her out of my house. This is my house, ma. Mariing sagot ni Joaquin. Sa unang pagkakataon ay tinututulan ng kanyang ina ng harapan. Ang iyak ni Leo sa kanyang mga bisig ay nagsilbing paalala kung ano ang tunay na mahalaga. At si Leo ang anak ko. At dahil anak mo siya, dapat mo siyang protektahan. Giit ni Doña Isabel. Protektahan mo siya mula sa mga taong tulad niyan. Palayasin mo siya, Joaquin, kundi ako mismo ang kakaladkad sa kanya palabas. Ngunit hindi natinag si Joaquin. Nakita niya ang pagkakaiba. Ang mga yayang ito, na sinanay at binabayaran ng malaki, ay walang magawa. Ang mamahaling gatas ay walang silbi. Ngunit si Tala, sa isang gabi, ay nagawa ang himala. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang desisyon ay buo na sa kanyang isipan. Hindi siya alis. Iniwan niyang nakatanga si Doña Isabel sa pasilyo at bumaba sa kusina. Dala-dala pa rin si Leo. Naabutan niya si Tala na tahimik na naghuhugas ng mga pinggan. Ang mga balikat ay bahagyang nakayuko, tila pasan ng buong mundo. Nang makita siya nito, natigilan ito at napayuko, puno ng takot. Tala, sabi ni Joaquin, ang boses niya ay hindi nagalit, ngunit hindi rin mabait. Ito'y boses ng isang taong gumagawa ng isang business deal. Ayaw kumain ng anak ko. Ang sabi ng doktor, kailangan niyang dumede para sa kalusugan niya. Hindi umimik si Tala, naghihintay lamang sa hatol. Bibigyan kita ng isang alok. Pagpapatuloy ni Joaquin, mananatili ka dito, pero magbabago ang trabaho mo. Bukod sa pagiging kasambahay, ikaw na ang magiging magpapasuso kay Leo. Ang salita ay tila banyaga sa kanyang dila. Dodoblehin ko ang sahod mo, pero may mga patakaran. Nag-angat ng tingin si Tala, ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pag-asa. Una, sabi ni Joaquin na tila nagbabasa mula sa isang listahan sa kanyang isip. Ito ay trabaho lamang, walang personalan. Pangalawa, kailangan mong sumailalim sa isang buong medical examination. Ngayon din, gusto kong siguruhin na malusog ka. Pangatlo, lahat ng kakainin mo ay ako ang magdedesisyon para masigurong masustansya ang gatas mo. At pang-apat, kapag hindi mo na kailangan para kay Leo, babalik ka sa normal mong gawain. Maliwanag ba? Walang pag-aalinlangan. Mabilis na tumango si Tala. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mga luha ng pasasalamat. Hindi lang ito dahil sa pera. Ito'y dahil sa pagkakataong manatili at sa pagkakataong maalagaan ng sanggol na sa isang iglap ay naging napakalapit sa kanyang puso. Opo, sir.
Opo, maraming salamat po. Gagawin ko po ang lahat. Sa ilalim ng nanlilisik na tingin ni Doña Isabel, nagsimula ang isang bagong kaayusan sa mansyon. Isang marupok na kasunduan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang obserbahan ni Joaquin si Tala. Pinapanood niya ito mula sa malayo. Nakikita niya kung paano nito kargahin si Leo ng may kagaanan at kumpiyansa, na tila ba ito ay karugtong ng kanyang sariling katawan. Naririnig niya ang mga hele na kinakanta nito, mga simpleng awitin mula sa Batangas, tungkol sa dagat at sa mga bituin na may dalang kapayapaan sa buong silid. Nakikita niya kung paano ito ngumingiti at nakikipag-usap sa sanggol na para bang naiintindihan siya nito. Isang bagay na hindi kailanman nagawa ng mga yaya. Ang dating pader ng yelo sa pagitan nila ay unti-unting nagkaroon ng mga bitak. Nagsimula sa mga simpleng tanong. Kumusta ang check-up mo? Tanong ni Joaquin isang hapon habang pinapanood si Tala na pinapatulog si Leo. Maayos naman po, sir. Malinis po lahat. Sagot ni Tala nang hindi tumitingin. Good. Lumipas ang isa pang araw. Tala, tawag niya muli. Iyong kinakanta mo. Anong pamagat noon? Bahagyang nagulat si Tala. Sa ugoy ng duyan po, sir. Paborito po ng nanay ko. At dahan-dahan, ang mga tanong ay naging mas personal. Si Marco ba? Pinasuso mo rin? Tanong ni Joaquin isang gabi. Ang boses ay mas mahina kaysa sa karaniwan. Tumango si Tala. Isang matamis, ngunit malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Opo, sir. 6 na buwan din po. Malakas pong dumidi ang batang yon. Sa unang pagkakataon, umupo si Joaquin sa silya sa tapat niya. Tell me about him. At nagsimulang magkwento si Tala tungkol sa kanyang anak, tungkol sa unang ngipin nito, sa paborito nitong laruan na gawa sa baon ng niyog, sa kung paano nito gustong-gustong maligo sa dagat. Habang nagsasalita siya, ang pagiging katulong niya ay nawawala at ang lumalabas ay ang pagiging isang ina. Isang inang puno ng pagmamahal at pangungulila. Nakinig lang si Joaquin. Sa mga kwento ni Tala tungkol kay Marco, nakikita niya ang kinabukasang pinangarap niya para kay Leo, isang kinabukasang puno ng simpleng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pera. Nakita niya ang sakripisyo, ang pagtitiis, ang walang sukat na pagmamahal. At sa mga sandaling iyon, ang babae sa harap niya ay hindi na isang estranghero. Hindi na isang banta. Siya ay isang kakampi. Isang ina, tulad ng dapat sanang naging si Sofia. Isang ina na katulad niya ay gagawin ng lahat para sa kanyang anak. Ang kasunduan ay nanatiling marupok, ngunit sa ilalim nito, isang bagong ugnayan, isang hindi inaasahan at hindi pa pinapangalan ng koneksyon, ang nagsisimula ng mabuo. Lumipas ang mga linggo na tila banayad na alon. Unti-unting hinuhugasan ang mga matutulis na bato ng kalungkutan at galit sa mansyon. Ang dating malamig at halos walang buhay na bahay ay nagkaroon ng bagong ritmo, isang bagong tibok ng puso. At ang tibok na yon ay madalas na nagmumula sa nursery, kung saan ang masayang hagikik ni Leo ay naging musika sa pandinig ni Joaquin. Ang bata ay nagbago. Mula sa pagiging sakitin at iyakin, naging isa siyang mabilog at masayahing sanggol. Ang kanyang mga pisngi ay namumula. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa sa tuwing makikita si Tala. Para kay Joaquin, ang bawat gramo na nadadagdag sa timbang ni Leo ay isang patunay na tama ang kanyang naging desisyon. Ngunit may isa pang pagbabago na naganap. Isang pagbabagong hindi niya inaasahan at pilit niyang iwinawaksi sa kanyang isipan. Hindi na siya dumidiretso sa kanyang opisina pag-uwi. Ang mga paa niya'y kusa ng humahakbang patungo sa nursery, hindi lamang para tingnan si Leo, kundi para marinig ang mga kwento ni Tala. Ang mga pag-uusap nila ay hindi na tungkol sa mga patakaran at utos. Nagsimula itong maging tungkol sa mga bagay na simple ngunit totoo. Anong lasa ng isdang yon na paborito ni Marco?
Tanong niya isang gabi habang pinapanood niyang ihele ni Tala si Leo. Tulingan po, sir, sagot ni Tala. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Masarap po kapag sinaing sa gata at kamyas. Medyo maasim, pero malinamnam. Ikinuwento niya kung paano niya tinutulungan ang kanyang ama na mag-alis ng mga isda sa lambat tuwing madaling araw, ang amoy ng alat at ang lamig ng hangin sa dalampasigan. Sa mga kwento ni Tala, nakakahanap si Joaquin ng isang mundong malayo sa mga board meeting at stock market reports. Isang mundong payak, tunay at puno ng init na matagal nang nawala sa buhay niya. Natagpuan niya ang sarili na nag-aabang sa mga sandaling iyon, sa katahimikang nababasag lamang ng boses ni Tala at ng mahimbing na paghinga ni Leo. Ang init at katotohanan sa pagkatao ni Tala ay isang balsamo sa kanyang nag-iisang kaluluwa, isang bagay na hindi maibigay ng kanyang kayamanan. Subalit, hindi lahat ay payapa sa loob ng mansyon. Mula sa anino, isang pares ng matang mapanuri ang nagmamasid. Si Doña Isabel ay lalong naiinis sa nakikita niyang namumuong ugnayan sa pagitan ng kanyang anak at ng katulong. Para sa kanya, bawat ngiti na ipinupukol ni Joaquin kay Tala, bawat minuto na ginugugol nito sa nursery ay isang insulto sa alaala ni Sofia at isang banta sa dangal ng pamilya Del Rosario. Isang hapon, habang nagkakape sa kanyang veranda, tinawagan ni Doña Isabel ang isang numero sa kanyang telepono. Nakuha mo na ba? Malamig niyang tanong sa kabilang linya. Wala po talaga kaming makitang kakaiba, senyora. Sagot ng isang magaspang na boses, ang boses ng isang pribadong investigador. Malinis po ang record ng babae, si Tala Reyes, taga Batangas. Ang ina ay may sakit sa puso, ang ama ay mangingisda, nag-iisang anak. Mabait daw po at masipag. Umalis lang para magtrabaho. Imposible, mariing sabi ni Doña Isabel. Lahat ng tao ay may itinatagong dumi. Hanapin mo, kahit gaano kaliit. Isang kasintahan na iniwan, isang utang na hindi binayaran, isang kahihiyan. Bigyan mo ako ng alas laban sa kanya. Masusunod po, senyora, sagot ng investigador. Ibaba na sana ni Doña Isabel ang telepono nang may pahabol itong sinabi. Pero may isa lang po akong nakitang medyo kakaiba. Hindi ko po alam kung mahalaga. Ano yon? 2 taon na po ang nakalipas, base sa mga bank withdrawal at ilang record, 3 beses pong nagpabalik-balik si Tala Reyes dito sa Maynila. Sa iisang lugar lang po siya pumunta, sa St. Jerome Medical Center. Nanlamig si Doña Isabel. St. Jerome, iyan ang ospital kung saan. Opo, senyora. Iyon din po ang fertility clinic kung saan ipinanganak ang apo ninyo. Isang Sabado ng umaga, habang natutulog pa ang lahat, nagpasya si Joaquin na harapin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban. Ang study room ni Sofia. Mula nang mamatay ito, ipinasara niya ang silid. Ngayon, pakiramdam niya ay handa na siyang buksan ito muli. Ang amoy ng paboritong pabango ni Sofia, white tea and ginger, ay nanatili pa rin sa hangin. Ang alikabok ay manipis na nakapatong sa mga libro at mga litrato nila. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang naupo sa silyang katad sa likod ng mesa nito. Nais niyang ayusin ang mga naiwan nitong papeles, isang paraan upang makaramdam ng koneksyon at magpaalam ng maayos. Sa ilalim ng isang salansan ng mga medical journal, nakita niya ang isang makapal na folder na may etiketang, "Ang ating milagro, Baby Leo." Dito nakalagay ang lahat ng dokumento ng kanilang paglalakbay sa pagkakaroon ng anak, mula sa mga resulta ng IVF hanggang sa kontrata ng surrogate mother. Binuklat niya ang mga pahina, ang bawat piraso ng papel ay isang paalala ng kanilang mga pangarap at pag-asa. Mga resibo, mga sulat mula sa doktor, mga ultrasound picture. Ngunit sa isang pahinang nakasuksok sa bandang likuran, isang internal request form na mukhang hindi formal, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang listahan ng mga code.
Sa tabi ng case file number, may nakasulat na numero. Sa tabi ng surrogate ID, may isa pa. At sa tabi ng ovum donor ID, nakalagay ang NA dahil itlog ni Sofia ang ginamit. Ngunit sa ilalim nito, sa isang bahaging may titulong Contingency Match ID, may nakasulat na numero na kinaskas ng itim na panulat. At sa ibabaw ng kaskas, isinulat ng mabilis at tila ba nanginginig ang kamay, ang isang bagong serye ng mga numero. Kumunot ang noo ni Joaquin. Bilang isang negosyante, sanay siyang makakita ng mga pagkakamali sa papeles. Ngunit ito ay iba. Ang pagkakakaskas ay marahas. Ang pagkakasulat ng bago ay madalian. Hindi ito isang simpleng clerical error. Ito ay isang pagtatangkang magtago. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit kailangang palitan ng isang contingency ID? Pinilit niyang isantabi ito. Sinasabi sa sarili na baka wala lang itong kwenta. Ngunit ang imahe ng kinaskas na numero ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang isipan at ayaw nang umalis. Kinabukasan, hindi na niya natiis. Sa kanyang opisina, tinawagan niya ang isang matalik na kaibigan at ang pinakamagaling na abogado na kilala niya. Miguel, sabi niya sa telepono. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. May pabor sana akong hihingin, very confidential. Anything for you, Joaquin. What is it? Kailangan kong makuha ang original, unredacted at internal files ng isang pasyente mula sa St. Jerome Medical Center. Case file ng asawa ko, si Sofia del Rosario, at ang surrogate namin. May nakita kasi akong inconsistency sa kopya namin. Gusto ko lang masigurong malinis ang lahat. That's tricky, Joaquin. Hospital records are ironclad, sabi ni Miguel. But I have connections. Give me a few days. I'll see what I can dig up. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang penthouse, nagring ang telepono ni Doña Isabel. Ito ang investigador. Senyora, may update po ako, sabi ng lalaki. Napatunayan ko po kung bakit nagpunta si Tala Reyes sa St. Jerome. Hindi po siya nagpagamot. Base sa aming sources sa loob, sumali po siya sa isang programa doon. Anong programa? Iritableng tanong ni Doña Isabel. Nag-atubili ang investigador na tila ba hindi sigurado sa kahalagahan ng impormasyon. Isa po sa mga anonymous donor programs nila, senyora. Partikular, sa kanilang egg donation program. Para daw po iyon sa pampagamot ng nanay niya. Natahimik si Doña Isabel. Ang hawak niyang tasa ng tsaa ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan sa isang nakakakilabot na paraan. Ang St. Jerome, ang fertility clinic. Ang isang mahirap na babae na desperado sa pera. Ang pagpapasuso na tila napakanatural. Ang hindi maipaliwanag na koneksyon ni Leo kay Tala. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Kasunod ng isang mapanirang tuwa. Hindi ito dumi na hinahanap niya. Ito ay isang bomba. Isang bomba na sasabog sa mismong pundasyon ng pamilya del Rosario at sisira sa lahat ng pinakaiingatan ng kanyang anak. Hawak na niya ngayon ang alas at handa na siyang gamitin ito araw ng Martes. Ang sikat ng araw ay marahang tumatago sa mga salaming bintana ng malawak na study ni Joaquin. Nagpinta ng mga gintong guhit sa ibabaw ng sahig na gawa sa mahogany. Ang buong mansyon ay nababalot sa isang di pangkaraniwang katahimikan na para bang ang bahay mismo ay nagpipigil ng hininga. Ngunit para kay Joaquin, ang katahimikang ito ay nakakabingi. Bawat tiktak ng lumang grandfather clock sa sulok ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Kanina pa siya palakad-lakad, hindi mapakali. Hinihintay ang tawag ni Miguel. Ang imahe ng kinaskas na numero sa folder ni Sofia ay hindi siya pinatulog ng ilang gabi. Nang sa wakas ay tumunog ang kanyang telepono, halos mapatalon siya. Nakita niya ang pangalan ni Miguel sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Miguel! Joaquin!
Ang boses sa kabilang linya ay seryoso, walang bahid ng dati nilang biruan. Nakuha ko na ang mga file, ang original internal records, at Joaquin, I suggest you sit down. Isang malamig na kaba ang biglang dumaloy sa mga ugat ni Joaquin. Sinunod niya ang payo ng kaibigan at naupo sa kanyang silyang katad. Ang kanyang mga palad ay nanlalamig. What is it, Miguel? Just tell me. Nagbuntong hininga si Miguel. There was an incident. Isang major equipment malfunction sa cryo-storage ng St. Jerome. Nagkaroon ng biglaang pagtaas ng temperatura. Maraming samples ang nasira. It was a potential multi-million-dollar lawsuit waiting to happen. The hospital board decided to contain it. In short, tinakpan nila. Anong kinalaman niyan sa amin? Tanong ni Joaquin. Kahit na sa kaibuturan ng kanyang puso, ay nagsisimula na siyang matakot sa sagot. The embryo, the one from you and Sofia, kasama ito sa mga nasira, Joaquin. Ang mga salita ay tumama kay Joaquin na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Anong sinasabi mo? Imposible. Si Leo? Nandito si Leo. Joaquin, listen to me carefully. Pagpapatuloy ni Miguel, ang boses ay mababa at maingat. To avoid a lawsuit from a high-profile client like you and to cover their tracks, they committed a serious act of medical malpractice. Ginamit nila ang sperm sample mo as scheduled. Pero ang itlog, they replaced Sophia's damaged ovum with one from their anonymous donor program. Isang donor na may kaparehong blood type at physical profile ni Sophia. It was a perfect, unethical, and illegal switch. The document you saw, the scratched-out ID, that was the original donor they planned to use. Pero nag-back out sa huling sandali. The new number, the one written hastily, iyon ang ID ng donor na ginamit nila. Joaquin, I'm so sorry. Si Leo, hindi siya ang biological son ni Sofia. Nabitawan ni Joaquin ang telepono. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng walang tunog. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang bawat alaala ng paglalakbay nila ni Sofia, ang mga luha ng kabiguan, ang pag-asa, ang kagalakan ng malamang positibo ang resulta, lahat ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Ang milagro nila ay isang panluloko. Ang anak na pinakaiingatan niya bilang huling alaala ni Sofia ay hindi pala galing sa kanya. Isang nakakabaliw na sakit ang pumunit sa kanyang dibdib. Mas matindi pa sa pighati na naramdaman niya noong mamatay ang kanyang asawa. Bago pa man niya mapulot ang mga piraso ng kanyang nawasak na mundo, bumukas ng malakas ang pinto ng study. Joaquin! Pumasok si Doña Isabel na tila isang reyna na handa ng magparusa. Ang kanyang mukha ay may ngiting mapanlait, isang ngiti ng tagumpay. May hawak siyang isang malaking brown envelope na iwinawagayway niya na parang isang espada. Hindi niya napansin ang pamumutla at pagkagapi sa mukha ng kanyang anak. Sa wakas, sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamataas. Nakuha ko na ang pruweba, ang alas na magpapalaya sa hampaslupang babaeng iyan sa pamamahay na ito magpakailanman. Inilapag niya ang envelope sa mesa ni Joaquin nang may kasamang lakas. Akala mo ba hahayaan kong maghari-harian ng isang katulong sa bahay ko? Akala mo ba maniniwala ako sa kanyang mga paawang kwento? Ipinahanap ko ang lahat ng baho niya, Joaquin, at hindi mo aakalain ang nalaman ko. Tumingin lang si Joaquin sa kanya. Ang mga mata ay walang emosyon. Ang isip ay lumilutang sa dagat ng pagkalito at sakit. Binuksan ni Doña Isabel ang envelope at inilabas ang isang manipis na report. Ang Tala Reyes na yan, sabi niya, idinidiin ang bawat salita, ay hindi lang basta taga Batangas. 2 taon na ang nakalipas, bago pa man niya matapak-tapakan ang pamamahay na ito, alam mo ba kung saan siya nagpunta? Sa St. Jerome Medical Center. At alam mo ba kung anong ginawa niya doon? Ang pangalan ng ospital ay umalingaw-ngaw sa isip ni Joaquin na nagbabalik sa kanya sa kasalukuyan.
Tumingin siya sa kanyang ina. Hindi siya nagpagamot. Pagpapatuloy ni Doña Isabel na nasisiyahan sa pagkabigla na nakikita niya sa mukha ni Joaquin. Nagbenta siya. Nagbenta siya ng parte ng kanyang katawan para sa pera. Sumali siya sa kanilang egg donation program. Isang kidlat ang tumama sa utak ni Joaquin. Ang dalawang impormasyon, ang report ni Miguel at ang report ng investigador ay nagsalpukan na parang dalawang tren. Ang anonymous donor, ang babaeng mula sa probinsya na desperado sa pera, ang Saint Jerome. Ang bagong ID na isinulat ng mabilis, ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang tumingin mula sa report na hawak ng kanyang ina patungo sa mga dokumentong nakakalat sa kanyang mesa, ang mga numero, ang mga code. Ano? Ano ang donor ID niya? Bulong ni Joaquin, ang boses ay nanginginig. Kumunot ang noo ni Doña Isabel, hindi maintindihan ang tanong, anong pakialam mo sa... Sabihin mo sa akin ang ID niya. Sigaw ni Joaquin, isang sigaw na puno ng desperasyon at papalapit na katotohanan. Nagulat si Doña Isabel sa pagsigaw niya. Kinuha niya ang isa pang papel mula sa envelope. Ito, donor ID, TDR sa 48 state pot ay sala sa ait. Tulad ng isang taong sinasaksak ng dahan-dahan, kinuha ni Joaquin ang request form mula sa folder ni Sofia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Doon, sa ibabaw ng kinaskas na itim na panulat, ang mga letra at numero na isinulat ng nanginginig na kamay. TDR sa puente Side or Don 3. Nag-angat siya ng tingin sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang katotohanang mas masahol pa sa pinakamasama niyang bangungot. Ang tagumpay sa mukha ni Doña Isabel ay biglang naglaho, napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay ng unti-unting pagkaunawa. Nakita niya ang itsura ng kanyang anak. Nakita niya ang papel na hawak nito. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang pagpapasuso na napaka-natural. Ang hindi maipaliwanag na koneksyon. Ang Saint Jerome. Hindi maaari. Bulong niya. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Joaquin, huwag mong sabihin sa akin na... Hindi na nagsalita si Joaquin. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana na tila isang taong nasa ilalim ng isang spell. Mula doon, tanaw niya ang hardin at doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo si Tala sa isang kumot na nakalatag sa damuhan. Karga-karga niya si Leo. Ang sanggol ay masayang humahagik-gik habang marahang hinahaplos ni Tala ang maliliit nitong paa. Ang sinag ng araw ay tumatama sa buhok ni Tala na nagbibigay dito ng isang ginintuang sinag. Siya ay tumatawa, kasama ng sanggol, isang tawang dalisay at puno ng pagmamahal. Isang perpektong larawan ng isang ina at ng kanyang anak. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang instinct, ang koneksyon, ang gatas na kusang dumaloy, ang kapayapaan na tanging si Tala lang ang nakapagbigay kay Leo. Hindi ito dahil isa siyang mahusay na yaya. Hindi ito dahil sa isang kasunduan. Ito ay dugo. Ito ay laman. Ito ay ang di nakikitang tali na nag-uugnay sa isang ina sa kanyang sariling anak. Si Doña Isabel ay napasandal sa mesa, nanginginig sa pagkasuklam at takot. Isang eskandalo. Ito ang wawasak sa atin. Ang apo ko, ang dugo ng mga Del Rosario, hinaluan ng dugo ng isang mangingisda, Kadiri. Ngunit hindi na naririnig ni Joaquin ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tanawin sa hardin. Ang galit, ang pighati, ang pagtataksil na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Isang malalim, nakakayanig at nakakabinging pagkamangha. Ang babae sa hardin. Ang babaeng pinapasok niya sa kanyang bahay dahil sa awa. Ang babaeng pinagbintangan niya. Ang babaeng inalok niya ng pera kapalit ng gatas nito. Ang babaeng iyon
na walang kamalay-malay sa bombang sumabog sa loob ng study ay hindi lamang ang kanyang katulong. Hindi lamang siya ang vunuoy ng kanyang anak. Siya ang ina. Siya ang tunay na ina ni Leo. Ang nakakabinging katahimikan sa loob ng study ay pinunit ng nanunuyang boses ni Doña Isabel. Ang kanyang takot at pagkasuklam ay nagbalat kayo bilang isang malamig at mapagpasyang galit. Joaquin, makinig ka sa akin. Mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay tila isang matalim na piraso ng yelo. Ito ang gagawin natin. Isang malinis at mabilis na solusyon. Hindi kumibo si Joaquin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatanaw sa bintana. Sa larawan ng ina at anak na naglalaro sa hardin, isang larawang sagrado at dalisay na pilit dinudungisan ng mga plano ng kanyang ina. Una, pagpapatuloy ni Doña Isabel na para bang naglalatag ng isang diskarte sa negosyo, paaalisin mo ang babaeng yan, agad-agad. Ngayon din, bawal siyang magdala ng kahit ano. Bawal siyang lumapit pa sa bata. Ang salitang bata ay tumusok sa pandinig ni Joaquin, hindi na apo ko, kundi bata. Ganoon kabilis para sa kanyang ina na itakwil ang sarili nitong dugo. Pangalawa, sabi pa nito, hindi alintana ang pananahimik ng anak. Kakausapin natin si Miguel. Ididemanda natin ang San Jerome. Hindi para sa pera, Joaquin. Gagamitin natin ang demanda para makuha ang isang ironclad non-disclosure agreement. Walang sino man ang makakaalam nito. Ililibing natin ang katotohanan ito ng napakalalim na kahit ang impyerno ay hindi ito mahuhukay. At pangatlo, huminga siya ng malalim. Ang babae, si Tala. Bibigyan natin siya ng pera. Malaking pera. Sapat na para bumili ng 10 bahay sa probinsya niya. Sapat na para hindi na siya magtrabaho habang buhay. Kapalit ng kanyang pananahimik. Kapalit ng paglaho niya sa buhay natin magpakailanman. Iyon lang ang halaga niya, Joaquin. Isang bayad pinsala. Sa wakas, gumalaw si Joaquin. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa unang pagkakataon, hinarap niya ng buo ang kanyang ina. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na hindi pa kailanman nakita ni Doña Isabel. Hindi. Simpleng sagot niya. Natigilan si Doña Isabel. Anong sinabi mo? Ang sagot ko ay hindi. Ulit ni Joaquin, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ko siya paaalisin. Hindi natin ililibing ang katotohanan at hinding-hindi ko susuhulan ng ina ng anak ko para lamang itago siya. Napasingap si Doña Isabel, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nababaliw ka na ba? Joaquin, isipin mo ang pangalan natin, ang dangal ng pamilya Del Rosario. Hahayaan mo bang ang apo ko, ang tagapagmana ng lahat ng ito, ay magkaroon ng isang ina na isang hampas lupa? Ang dangal na iyan, malamig na tugon ni Joaquin, ay wala nang halaga sa akin kung ang pundasyon nito ay kasinungalingan. Ang dangal na ipinagmamalaki ninyo ay ang mismong nagtulak sa atin sa sitwasyong ito. Ang pagtingin ninyo sa mga tao base sa kanilang yaman at hindi sa kanilang pagkatao. Lumapit si Joaquin sa kanyang ina. Ang kanyang tindig ay nagbago. Hindi na siya ang anak na laging sumusunod, ang lalaking nagluluksa. Sa harap ni Doña Isabel ay nakatayo ang isang ama na handang ipaglaban ang kanyang anak. Sa loob ng maraming buwan, nakita kong umiiyak ang anak ko. Nakita ko siyang hindi mapatahan ng pinakamagagaling na yaya, hindi mabusog ng pinakamamahaling gatas. At nakita ko rin kung paano siya kumakalma sa mga braso ng babaeng yan. Akala ko, mahika. Akala ko, isang pambihirang koneksyon. Hindi pala. Katotohanan pala iyon. Ang katotohanan na pilit ninyong gustong itapon at bayaran. Tumalikod si Joaquin at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Tumingin kayo sa labas, Mama. Tingnan ninyo si Leo. Masaya siya. Payapa siya. Iyon ang mahalaga. Higit pa sa kahit anong dangal o apelido. Saan ka pupunta? Pasigaw na tanong ni Doña Isabel.
Ang boses ay nanginginig sa galit at pagkatalo. Joaquin, bumalik ka rito. Huwag mong gawin ang isang bagay na pagsisisihan mo. Huminto si Joaquin sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. Tapos na akong magsisi, Mama. Ang hindi ko mapapatawad sa sarili ko ay kung hahayaan kong lumaki ang anak ko sa isang kasinungalingan at kung ipagkakait ko sa kanya ang sarili niyang ina. At sa mga salitang yon, lumabas siya ng study. Iniwan si Doña Isabel sa gitna ng mga anino ng kanyang pagmamataas at ng mga piraso ng isang mundong gumuho. Ang sikat ng araw ay tila sumampal sa kanya nang makalabas siya sa hardin. Ang hangin ay sariwa, puno ng amoy ng damo at mga bulaklak. Ang lahat ay tila napakalinaw at totoo. Isang malaking kaibahan sa nakakasukang dilim sa loob ng study. Nakita niya si Tala, nakaupo pa rin sa kumot. Kinakantahan si Leo ng isang lumang oyayi mula sa Batangas. Ang tunog niyon ay hindi na isang simpleng kanta. Ito na ngayon ang musika ng dugo na nag-uusap. Bawat hakbang palapit sa kanila ay parang 1 kilometro ang bigat. Ano ang sasabihin niya? Paano niya sisimulan ang isang pag-uusap na babago sa kanilang mga buhay magpakailanman? Naramdaman ni Tala ang kanyang pagdating. Agad siyang tumayo. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Sir Joaquin, may problema po ba? Pinapatawag na po ba ako ni Senyora? Hindi, Tala. Maupo ka. Sabi ni Joaquin, ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Maupo ka. Pakiusap. May kailangan tayong pag-usapan. Sumunod si Tala. Ang kaba ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Inayos niya ang pagkarga kay Leo na ngayon ay masayang naglalaro sa kanyang mga daliri. Naupo si Joaquin sa damuhan. Sa tapat niya, inalis niya ang kanyang sapatos at itinupi ang laylayan ng kanyang slacks, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Gusto niyang maging kapantay niya. Sa sandaling ito, walang amo at katulong. Tala, panimula niya. Ang mga mata ay nakatuon sa sanggol. May sasabihin ako sa'yo at hindi ko alam kung paano sisimulan. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Huminga siya ng malalim. Tungkol ito kay Leo at sa asawa ko, si Sofia, at sa'yo. Ikinuwento niya ang lahat. Sinimulan niya sa kanilang paglalakbay ni Sofia ang kanilang pangarap na magkaanak, ang desisyon nilang gumamit ng IVF. Ikinuwento niya ang tungkol sa St. Jerome Medical Center. Ang bawat salita ay mabigat, puno ng sakit ng nakaraan. Nakinig lang si Tala. Ang kanyang pagkalito ay unti-unting lumalalim. Hindi niya maintindihan kung ano ang kinalaman niya sa kwentong ito. Nagkaroon ng problema sa ospital, Tala. Sabi ni Joaquin, ang boses ay nanginginig na. Isang aksidente. Ang embryo na galing sa amin ni Sofia, nasira ito. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Pero paano po si Sir Leo? Dito na napatingin si Joaquin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang sakit at pagsisisi ay bakas sa kanyang mukha. Para pagtakpan ang kanilang pagkakamali, gumawa sila ng isang bagay na karumal-dumal. Ginamit nila ang aking sperm, pero ang itlog ni Sofia ay pinalitan nila. Pinalitan nila ng itlog mula sa isang anonymous donor. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Si Tala ay hindi makahinga. Ang mga salita ay nagsimulang magkabuhol-buhol sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang hindi niya kayang tanggapin. Tala, bulong ni Joaquin, 2 taon na ang nakalipas. Pumunta ka sa St. Jerome. Kailangan mo ng pera para sa nanay mo. Sumali ka sa kanilang egg donation program. Ang kulay ay tuluyang nawala sa mukha ni Tala. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Ang kumot na kanyang kinauupuan ay bigla niyang naramdamang napakalamig. Ang lahat, ang pagiging natural ng pagpapasuso, ang kakaibang pintig ng kanyang puso sa tuwing karga niya si Leo, ang pakiramdam na parang matagal na silang magkakilala.
Lahat ay bumagsak sa kanya na parang isang dambuhalang alon. Napailing siya. Hindi, hindi po. Sir, ang ID mo sa ospital. Pagpapatuloy ni Joaquin, ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang ID mo tala. Ito ang nakasulat sa mga dokumento namin. Ito ang ginamit nila. Hinawakan ni Tala si Leo ng napakahigpit na tila ba may aagaw dito. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Tumingin siya sa mukha ng sanggol. Ang mga mata, ang ilong, ang paraan ng pagngiti nito. Nakikita niya ang kanyang sarili. Nakikita niya ang sarili niyang ina. Paanong hindi niya ito nakita? Anak. Po? Ang mga salita ay hirap na lumabas sa kanyang lalamunan. Isang halo ng tanong at isang masakit na pag-amin. Si Leo, anak ko? Tumango si Joaquin. At doon, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, gumuho ang mundo ni Tala. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang tunog ng pinaghalong saya at matinding sakit. Niyakap niya ang sanggol at umiyak siya ng umiyak. Saya dahil ang batang minahal niya ng buo ay sarili pala niyang laman at dugo. At sakit dahil sa bawat araw na lumipas, hindi niya alam. Sakit dahil ang anak niya ay ipinanganak sa isang kasinungalingan. At takot, isang nakakaparalisang takot na ngayong alam na nila ang totoo. Ngayong nahanap na niya ang kanyang nawawalang piraso, ay saka naman ito kukunin sa kanya. Patawad po, sir, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hindi ko po alam, aalis na po ako. Huwag niyo po siyang ilalayo sa akin. Pakiusap. Inaasahan niya ang galit. Inaasahan niyang sisigawan siya. Inaasahan niyang palalayasin siya. Ngunit sa halip, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na dumampi sa nanginginig niyang kamay. Tumingala siya. Ang mukha ay basang-basa ng luha at nakita niya si Joaquin. Umiiyak din. Huwag kang humingi ng tawad, Tala. Sabi ni Joaquin, ang boses ay basag. Ikaw ang biktima rito. Tayong lahat. Pero hindi kita palalayasin. Paano ko ilalayo ang isang ina sa kanyang anak? Pinisil ni Joaquin ang kanyang kamay. Ang pagitan ng amo at katulong ay tuluyan ng nabura. Sa harap niya ay hindi na ang kanyang yaya, kundi ang babaeng nagbigay buhay sa pinakamahalagang tao sa mundo para sa kanya. Umuwi ka na, Tala, mahinang sabi niya. Ang mga salita ay tila isang dalangin. Ang puso ni Tala ay lalong nadurog. Ito na yon. Pinapauwi na siya. Ngunit hindi sa Batangas. Pagpapatuloy ni Joaquin, hinigpitan ng hawak sa kamay niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Tala. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng isang bagong pag-asa at determinasyon. Dito, sa bahay ng anak mo. Huminto siya sandali, hinayaan ang mga salitang yon na tumagos. Pagkatapos, idinugtong niya ang mga salitang magbabago sa lahat. Sa bahay natin. Lumipas ang ilang buwan. Ang bigat na bumalot sa mansyon sa Forbes Park ay napalitan ng maalat na hangin ng Batangas. Ang nakakabinging katahimikan ng mga pasilyo ay napalitan ng marahang paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Wala na ang mga mamahaling suit at leather shoes. Ang suot ni Joaquin ngayon ay isang simpleng puting t-shirt at kupas na shorts. Ang kanyang mga paa ay nakalubog sa buhangin. Nakatayo siya sa ilalim ng isang puno ng niyog, pinapanood ang isang matandang lalaki na matiyagang nag-aayos ng isang malaking lambat. Ito si Mang Lito, ang ama ni Tala. Ang mga kamay nito, nakulubot at pinatigas ng habang buhay na paggawa sa dagat, ay gumagalaw ng may kahusayan at katiyakan. Sa tabi niya ay nakalatag ang mga gamit, isang maliit na kutsilyo, mga rolyo ng nylon na sinulid, at isang piraso ng kahoy na nagsisilbing panukat. Subukan mo ito, iho. Sabi ni Mang Lito, hindi tumitingin kay Joaquin. Ang boses ay magaspang, tulad ng buhangin, ngunit may bahid ng pagsubok.
Inabutan niya si Joaquin ng isang kapirasong lambat na may butas. Kinuha yon ni Joaquin, ang kanyang mga daliri. Nasanay sa kinis ng mga touchscreen at sa bigat ng mga mamahaling pluma, ay tila naging clumsy at walang silbi. Sinubukan niyang gayahin ang paraan ng pagbuhol ni Mang Lito, ngunit ang sinulid ay tila may sariling isip, paulit-ulit na kumakalas. Isang maliit na paltos ang nagsisimulang mamuo sa kanyang hinlalaki. Pawis ang tumutulo mula sa kanyang noo, dala ng init ng araw at ng di pamilyar na gawain. Hindi nagsalita si Mang Lito. Nagpatuloy lang ito sa kanyang ginagawa, ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, sinusukat niya ang bawat kilos ng binatang taga-Maynila. Hindi niya tinatanong ang yaman nito o ang apelyido. Ang tinitingnan niya ay ang determinasyon sa mukha nito, ang pagtitiis sa kabila ng kabiguan. Para sa kanya, iyon ang mas mahalagang sukatan ng isang lalaki. Huwag mong masyadong higpitan sa umpisa, mahinahong sabi ni Mang Lito matapos ang ilang minuto. Hayaan mong ang sinulid ang sumunod sa daliri mo, hindi ang kabaligtaran. Sumunod si Joaquin. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili. Inisip niya ang mga komplikadong business merger na kanyang pinamahalaan, ang mga problemang tila walang solusyon na kanyang nalutas. Kung nagawa niya ang mga iyon, tiyak na magagawa niya ito. Sa pagkakataong ito, naging mas maayos ang kanyang pagbuhol. Hindi perpekto, ngunit mas matibay. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mula sa di kalayuan, sa may pinto ng kanilang simpleng bahay na yari sa kahoy at kawayan, lumabas si Tala. Karga niya si Leo, na ngayon ay isang malusog at bibong sanggol. Sa likod niya, nakasunod ang isang batang lalaki na may edad 5 o 6. May hawak na laruang bangkang gawa sa baon ng niyog. Ang mga mata nito ay puno ng pag-usisa habang nakatingin kay Joaquin. Tay, Joaquin, kain na po tayo. Tawag ni Tala, ang kanyang boses ay malambing at masaya. Isang tunog na naging musika na sa pandinig ni Joaquin. Tumayo si Mang Lito at pinagpagan ang kanyang mga kamay. Tumayo na rin si Joaquin. Ipinagpag ang buhangin sa kanyang shorts. Habang naglalakad sila palapit, ang tingin ng batang lalaki ay hindi naalis sa kanya. Marco, anak, malambing na sabi ni Tala, halika rito. Lumapit ang bata, bahagyang nagtatago sa likod ng kanyang ina. Hinaplos ni Tala ang buhok nito. Marco, siya si Joaquin. At ito naman, itinaas niya ng bahagya si Leo. Si Leo, ang kapatid mo. Tumingin si Marco mula kay Joaquin patungo sa sanggol. Walang pagseselos sa kanyang mga mata. Tanging puro at payak na pagtataka. Ginawa ni Joaquin ang isang bagay na ikinagulat kapwa ni Tala at ni Mang Lito. Dahan-dahan siyang lumuhod sa buhangin hanggang sa maging magkapantay ang kanilang mga mata ni Marco. Ang amo ng Del Rosario Empire ay nakaluhod sa harap ng isang batang mangingisda. Hello, Marco, sabi ni Joaquin. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng respeto. Ako si Joaquin. Kaibigan ako ng mama mo. Hindi umimik si Marco, ngunit hindi rin siya umiwas ng tingin. Tinitigan niya ang mga mata ni Joaquin na para bang sinusubukang basahin ang nilalaman nito. Nakita ko yung bangka mo. Pagpapatuloy ni Joaquin, itinuturo ang laruan. Maganda. Marunong ka bang magpalutang niyan? Dahan-dahang tumango si Marco. Gusto mo, pagkatapos nating kumain, samahan mo akong magpalutang niyan sa tabi ng dagat? Tanong ni Joaquin. Baka matalo mo pa ako sa karera. Isang maliit na ngiti ang unang sumilay sa mga labi ni Marco. Muli siyang tumango. Mas may sigla na ngayon. At Marco, dagdag ni Joaquin, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may bigat ng isang pangako. Nandito ako para maging kaibigan mo. Isang mabuting kaibigan. Pangako yan. Itinayo niya ang kanyang kamay para sa isang high five. Nag-atubili si Marco ng isang segundo, tumingin sa kanyang ina na nakangiting tumango sa kanya at pagkatapos ay buong lakas na ipinalakpak ang kanyang maliit na kamay
sa palad ni Joaquin. Ang presensya ni Doña Isabel ay hindi maramdaman sa lugar na yon. Ang kanyang pangalan ay hindi kailanman nabanggit. Ngunit ang kanyang pagkawala ay isang malakas na pahayag, isang pag-amin sa pagkatalo, o marahil isang mahabang proseso ng pagtanggap na kailangan niyang pagdaanan ng mag-isa. Sa ngayon, ang kanyang pagkawala ay nagbigay ng espasyo para sa isang bagong pamilya na huminga at maghilom. Nang dapit hapon, ang langit ay nagkulay kahel at lila. Ang apat na tao, isang lalaking muling natututong mabuhay, isang babaeng buo na muli, at dalawang batang lalaki na pinag-ugnay ng dugo at tadhana, ay magkakasamang nakaupo sa dalampasigan. Pinapanood nila ang paglubog ng araw. Si Marco ay abala sa paggawa ng kastilyong buhangin. Paminsan-minsan ay tumatawag kay Joaquin para ipakita ang kanyang gawa. Si Leo naman ay mahimbing na natutulog sa mga braso ni Tala. Ang kanyang munting dibdib ay marahang tumataas baba, kasabay ng ritmo ng alon. Tumingin si Joaquin kay Tala. Ang sinag ng papalubog na araw ay nagbigay ng ginintuang kulay sa kanyang buhok, katulad ng araw na una niya itong nakita sa hardin na karga si Leo. Ngunit ngayon, wala nang kasinungalingan, wala nang mga lihim. Ang natitira na lang ay isang katotohanang mas malakas at mas maganda pa sa anumang pangarap na kanyang binuo. Hindi na sila ang amo at ang katulong. Hindi na sila dalawang taong mula sa magkaibang mundo na pinagtagpo ng isang kasunduan. Sila ay isang pamilya. Isang pamilyang hindi perpekto, binuo mula sa mga pagkakamali at pighati. Ngunit pinagtitibay ngayon ng pagpapatawad at pag-asa. Isang pamilyang isinilang hindi dahil sa yaman o sa apelyido, kundi dahil sa walang pasubaling pag-ibig at sa mga mahiwagang liko ng tadhana. Habang ang huling sinag ng araw ay naglaho sa abot tanaw, alam ni Joaquin na ito pa lamang ang simula ng isang bagong umaga.